Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Sumayin niyo po ang Panginoon. Ayan, isi-share ko lang po sa inyo yung milagrong ako po mismo ang nakasaksi, yung aking anak at ang aking pamilya kanina sa mismong simbahan po namin. Alam niyo po kanina, habang po kami nagsisimba, ay dumating na nga po sa punto yung magbibigay po kami ng offering sa pari at gawain na po namin yung tuwing linggo, lahat po kaming mag-anak ay meron po kami daladalang sobre. At yun na nga po, ang sinusundan ko po ay yung aking anak na panganay. Alam niyo po mga kapatid ko, habang po kami papunta sa pari, ay mayroon po akong nalingunan na matanda na nakatuwid na po ang paa. Tapos po yung mga labi niya po ay namumutla na para po bang nakapikit na yung kanyang mga mata. Yung ilan pong mga tao, nakahawak po dito sa balikat, mayroon pong nakahawak sa paa. Tapos po yung dibdib, ginaganyan po nung kasamang babae. At sabi ko nga po sa aking anak, hawakan mo itong sobre. Ako'y tutulong sa magbuhat kasi parang ang sabi po ay dadalhin sa doktor. Kaya lang po mga kapatid ko, alam niyo po, bago pa po ako makahawak dun sa paa nung lalaki, yung matanda, ay saglit po akong napaisip. Saglit po akong napaisip. Sabi ko po, nandito tayo sa tahanan ng Panginoon. Mas makapangyarihan ng Panginoon. Kaya imbis na po tumulong ako sa pagbubuhat po dun sa matanda, naglayhan po ako, ang sabi ko po, Panginoong Isus, naniniwala po ako sa inyong kapangyarihan. Pagalingin niyo po si tatay. Pagalingin niyo po si tatay. I declared po, Panginoon ko, na pagagalingin niyo po siya. Huwag niyo po siyang pababayaan. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. And then, nagpatuloy na po ako sa paglapit sa pari para maiabot ko po yung sobre. Bago po ako makalapit sa pari, lumingon po ako ng isa ulit. At alam niyo po mga kapatid ko, tumayo yung balahibo ko. Kasi paglingon ko po, yung matandang lalaki, hindi na po parang nangingisay, hindi na po tuwid yung kanyang mga paa, hindi na rin po namumuta yung labi. Tapos po, nakaupo na siya ng maayos, nakadilat na rin yung mata, ginaganyo na lang yung kanyang dibdib, na ganoon po siya, nakakahinga na po siya. Grabe po, kay buti-buti ng Panginoon Diyos. Alam niyo po mga kapatid ko, pagkatapos po ng misa, hindi ko po alam na yung mga paa ko, dinala po ako papalapit dun sa matanda. At sabi ko nga po dun sa matanda pagkalapit ko, Tatay, kay buti-buti po ng Diyos. Alam niyo po, kanina pinagdasal ko po kayo. Sabi po sa akin ng matanda, salamat sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid ko, sobra pong tumayo yung balahibo ko. Alam ko po yung iba sa inyo dyan ay matatawa lang. Pero alam niyo po mga kapatid ko, kapag ang isang tao po, puspos ng banal na espiritu, at naniniwala po sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng mahal na Panginoong Jesucristo, ay maaari pong makasaksi ng isang milagro. Grabe po, purihin po natin ang Panginoong Diyos. Ako po mismo ang saksi at pati po yung anak ko. Grabe po, bigla pong nag-transform yung matanda. Sabi ko nga po, yung doktor magaling, pero yung Panginoong Jesucristo ay mas magaling. Kaya mga kapatid ko, imbis na tumulong ako sa paghawak dun sa mga paa, ako po ay nanalangin. Binanggit ko po yung pangalan ng Panginoong Jesucristo sapagkat ako po mismo, simula nung tinanggap ko po si Jesus Christ, marami na po ako nasasaksihan na milagro na ibinigay sa akin ng Panginoong Jesucristo. Simula po, nung taimtim ako sa kanyang nananampalataya at naniniwala. Kay buti-buti po ng Panginoon Diyos mga kapatid ko. Pero tandaan po natin mga kapatid ko, ang makakakita lang sa milagro ng Panginoong Diyos, yung totoong naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid ko, God bless you po. Sumayin niyo po yung Panginoon. Bye-bye po.